Isang dekada ng benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps si Aling Melissa. Sa tulong na rin ng 4Ps, nakapagtapos na ng high school ang isa sa kanyang mga anak at ngayong taon ay gagraduate na rin ang isa pa niyang anak. Tulong. Malaki pong tulong kasi every 2 months nakakatanggap po kami ng pera sa ATM. Kasi po ang purpose po para talaga sa yung mga mahihirap na walang kakayanan. Gaya nung mga nakapasok nung una na yung asawa nagtatrabaho sa City Hall, na po yung mga natanggal. Kasi pag meron pong mga ganon, tinatanggal nila dahil para talaga yun sa mga mahihirap. Isa si Aling Melissa sa mahigit 4 na milyong benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. 2008 nang simula ng programa at naisabatas noong 2019. Isa sa may akda ng Republic Act 11310 o ang 4-Piece Law, si One Pacman Party List Representative Mikey Romero. I think the four-piece program or the conditional cash transfer ito yung pinaka-effective na program all around the world, kahit sa Latin America, on how to bring down the cost of poverty incidents in the Philippines. This is the same formula, the conditional cash transfers, the same formula used in Brazil, the same formula used in all of Latin America, same formula used in Indonesia, in Vietnam. So tayo rin, from 25, naging 18, naging 16. So hopefully, before 2028, umabot to ng single digit din, no? Isa lang ang 4-piece sa mga mahigit 100 batas na iniakda ni Romero. At anya, ngayong patapos na ang kanyang ikatlong termino, masaya at taas noong lilisanin ng mundo ng politika. When I entered politics in 2016, I have three main goals, as my agenda. Ito yung uplifting of sports, and then to put education tsaka job generation. In each of those sectors, I think I created 10 Republic Acts. So, in terms of achievement, siguro na-achieve ko yung, pero hindi in totality, because ang dami ko pang gusto ma-achieve. But out of my 150 laws, 30 of those, or about 30% or 20%, was geared towards yung mga in-espouse ko or advocacy ko in 2016. So, I feel satisfied. Sa Kamara, isinulong din niya ang Eddie Garcia Law na nagbibigay proteksyon hindi lamang sa mga artista, kundi maging sa pinakamababang manggagawa sa telebisyon at pelikula. Stepfather ni Romero ang veteranong aktor na namatay na maaksidente sa shooting noong 2019. Nung namatay siya, sabi ko, napaka-irrelevant or napaka-walang kwenta ng pagkamatay niya. There should be something that I can do as a lawmaker para hindi na ma-repeat itong nangyari sa buhay niya, or how his life ended. And just like that, sabi ko, nagdasal ako, and I was guided by him. I was guided na gumawa ng Eddie Garcia. Alam mo, nagulat ako, some actors or even in all fields, even whether you're in front of the camera or at the back of the camera, they say thank you to me up to today. Na they called it the EGL, Eddie Garcia Law. Bukod sa mga naipasang batas, taon-taon din ang kanyang pagtulong sa higit 200 bata na may sakit sa puso. I have a program din na every year na itutuloy ko pa rin naman. I get 250 to 300 children na may congenital heart disease na pinapa-opera ako. Ito yung may mga butas sila sa puso. Pinapa-opera ko sila for free. So buong taon ginagawa ko yan. Isa sa mga pangunahing advokasya ng One Pacman Party List ayon kay Romero ay ang pagbuo ng Department of Sports, ngunit tanggap ng mambabatas na hindi napapagtagumpayan ng lahat gaano man kabuti ang intensyon. Hindi lang ako successful sa talaga ko ng Department of Sports, because
ayaw ng education, Department of Education, matanggal talaga yung sports sa kanila. I understand because talagang it's part of the curriculum, no? So, yun lang ang one of my biggest regret. 9 years ako. As a lawmaker, hindi ko matawid-tawid talaga yung sports, no? Although natawid ko yung national training centers, no? Ito, to build more athletes and then yung mga grassroots programs. No? Ngayong magsasara na ang 19th Congress at naging mainit pang usapan ng panukalang legislated wage hike, si Romero, bagamat kilalang matagumpay na negosyante, sinabi na itinuturing niya ang sarili na pro-labor o panig sa mga manggagawa. I came from the port industry. I know the qualms ng labor. So I'm really pro-labor. Whatever can help them kasi they help you also. Okay? Pagka motivated sila magtrabaho, ang laborers, they are very productive. No? And we have to make the country or our labor force very productive. Inflation natin nagsi 6% eh. So hindi kakayanin yung at saka across the board to, meaning buong Pilipinas, di ba? So at least hindi na siya masyadong yung 200 pesos is mararamdaman Luzon, Visayas, Mindanao. Ano man ang maiiwan o hindi matatapos ni Romero sa mga programa at proyekto ng One Pac Non-Party List ay ipapasa niya sa kanyang labis na pinagkakatiwalaang anak na si Milka. Once nandyan siya, I know that she will be very good. Her mind is in the right place. Handa rin siyang tumulong sa mga Pilipino. Established na sila, so they have to establish themselves as a public servant. No? I don't look at myself as a politician. I always look at myself as a public servant, no? Rather than looking at myself as a congressman ako. No, I'm a public service. Jan Escocio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.